Okay, isang mabiyayang umaga sa bawat isa. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Yan. Salamat po sa Diyos. Yan. Panibagong kalakasan muli natin at pagkakataon na magsama-sama. Sige, tayo po muna tayong lahat. At buksan po natin ang salita ng Diyos. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng mga Epeso. Yan, may mga Bible po tayo dyan sa upuan. Epeso, Kapitulo 1. Yan. Chapter 1. Ephesians. At simulan po natin sa verse 3. Sabi niya po dito, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Yan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng Kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon, kadakila ang Kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin. Tayong lahat sumandaling yumuko, tayo patuloy na manalangin sa Panginoon. Sa Diyos na mabuti at tapat, salamat po sa umagang ito. Panibagong kalakasan, sa pag-iingat niyo po sa amin. Thank you, Lord, sa protection po ninyo. Salamat din po, Diyos, sa patuloy na pagtugon ninyo sa aming mga pangangailangan. Kaya ngayon, tuloy po kaming lumalapit sa inyo, Lord, humingi ng mga pangangailangan po namin. Ngayon naman, tugunin mo ang aming pangangailangang espiritual. Kayo po ang higit na nakakakilala, nakakaalam kung ano po ang sitwasyon po namin, ano po ang kalagayan po namin, at ano po ang standard namin, ano po ang kalagayan namin sa iyong harapan. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, patuloy mo kaming katagpuin at kausapin. Dalangin po namin, patuloy na matugunan ang aming pangangailangang espiritual ayon sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay? Pwede tayong makaupo. Yan. So, dito po sa ating binasa, ang Book of Ephesians ay isinulat ni Apostol Pablo. Isa sa mga libro na isinulat niya nung siya po ay nasa Efeso. Siya po ay nakakulong. Yan, physically. Talagang nakakulong siya dahil sa persecution na dati niyang ginagawa. Siya ngayon naman ang pinersecute at kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Yan. So nakakulong po siya doon at akala nila ay sa pamagitan ng pagkukulong nila sa kanya, sa rehas, ay mapahinto nila. Yan, yung kanyang pangangaral. Pero nagkamali sila. Kahit nasa loob ng kulungan ay nagpapatuloy pa rin po siya na nangangaral ng salita ng Diyos. At ang ginawa po niya ay nagsulat po siya. So, at ang Epeso ay isa sa mga isinulat niya na libro nung panahon na iyon. Nasa loob siya, habang siya ay nasa loob ng kulungan. At kung matatandaan po ninyo, dito din naghimala ang Diyos sa lugar na ito, sa Epeso. Nung si Pablo at Silas ay natutulog, at habang sila ay natutulog, anong tawag dito? Nakagapos yung kanilang mga kamay, nasa loob sila, ay imbis na magreklamo o ano pa man, pero nagpuri sila sa Panginoon. At ang sabi doon ay nayanig ang paligid. So,
Ganon. At nakalaya sila. Nabuksan ang pinto pala. At yumanig. Yan, natuwa ang Diyos sa awit nila. So walang instrument, walang song leader. Basta umawit sila, tagpuri sila sa Panginoon habang nasa loob ng kulungan. Yan. At doon nangyari nga po yung nabuksan ang pintuan pero hindi po sila tumakas. Natanggal yung tanikala nila, yan, sa paa at kamay, pero hindi po sila tumakas. Kaya yung gwardiya ay nang makita niyang bukas yung pinto, so akala niya wala ng mga priso, tumakas na. Pero kaya ang ginawa niya, magpapakamatay na lang siya kasi ganun noon ang policy. Pag natakasan ka, ikaw yung kukulong. Kaya dapat ganun din ngayon, no? Pero ganun yung panuntunan nila noon. Kaya gusto niya, papakamatay na lang siya. Pero siguro maraming preso yun. Di ba? Ay kung ilang taon yung pagkabilanggo ng bawat isa. O, kung sabihin mong 20 o 10, sabihin mo na lang. Tapos tagsa 10 taon, di ilan ng taon yun. Naikukulong siya. So, kaya sabi niya, buti pa magpakamatay na lang. Pero hindi nangyari at sabi ni Apostol Pablo nung makita niya na magpapakamatay, thank you. Uy, sabi niya, nandito kaming lahat. Hindi kami umalis. Kompleto kami. Huwag kang mag-alala. Ayan. Kaya lumapit yung bantay ng kulungan at sabi niya, anong gagawin ko para maligtas? Meaning, narinig niya. Diba? Yung ginagawa nila, Pablo at Silas noon, maging ng mga ibang bilanggo na sila ay nagpupuri sa Panginoon. At dito po, sa kanyang sinulat patungkol sa mga taga-Epeso, ay isang mahalagang bagay na binigyan niya sila ng kasiguruhan, assurance, at pagpapalang espiritual. Yan, makalangit na pagpapala. Kaya sabi niya, balikan natin, gusto kong basahin sa inyo sa ang salita ng Diyos. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. So, dahil kay Kristo. Diba? Hindi dahil sa simbahan, hindi dahil sa kung sino man, o sinong leader, sinong pastor, sinong bishop, o sino pa man, o organization, kundi dahil kay Kristo. Ayan, gusto kong huwag nating kalilimutan yon. Minsan nakakalimutan natin yon kasi minsan napupokus tayo sa simbahan o kaya naman sa nagtuturo o sa leader o kaya naman sa mga preacher, di ba? So, yung mga ganun, gusto ko na lang pakinggan to kasi ganito. O gusto ko na lang pumunta doon sa simbahan na yun kasi ganun. Pero, huwag natin kalilimutan ang espiritual na pagpapala na ibinigay ng Diyos at binibigay ng Diyos sa atin ay dahil kay Kristo. Okay? Kaya sabi niya, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Ayan. Binigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. So, huwag natin kalilimutan na dapat si Jesus ang susi, di ba? Ng pagpapalang espiritual na ibinibigay ng Diyos, o ibinigay ng Diyos at binibigay ng Diyos. Pero, kailangan yung susi, kailangan i-turn mo, di ba? Kailangan mong, ano bang tawag doon sa Tagalog? Pihitin mo, di ba? Wala namang susi pag tinusok mong ganun, magbubukas na. Mayroon ba kayong alam? O baka mayroon automatic, di ba? Hindi ko alam. Pero, para sa akin, pag tinusok mong ganyan, iti-turn mo yung susi, di ba? Para mabuksan. So, ganun din po yung biyaya ng Diyos. Nakakonect tayo kay Jesus siya, pero kailangan mag-connect tayo sa Kanya. Di ba? Sabi niya, makipag-isa dahil sa ating pakikipag-isa pakikipag-isa natin kay Kristo. No? So, mahalagang bagay yun. Di ba? Hindi lang, binigay naman na sa atin para yung pagpapalang espiritual. Pero kailangan makipag-isa tayo. Ibig sabihin, hindi ka lang nakipag-isa, kundi nakikipag-isa ka pa. Pakikipag-isa. Diba? So, proseso.
Ano ba sa kanya yun? Yung panghinaharap. Tama ba yun? Diba? Present tense. Diba? Ginagawa mo yun patuloy. Sabi niya, pakikipag-isa mo. Diba? So, araw-araw dapat nakikipag-isa tayo kay Kristo. Nakikonnect tayo sa Kanya. Yun ang importanteng bagay na huwag nating kalilimutan. Kasi, pinagpala naman na ako so komportable na tayo. Diba? Natanggap ko naman na binibigyan naman ako, pinagpala naman ako ng Diyos dahil kay Kristo. Pero, kailangan, nakikipag-connect tayo sa Kanya. Nakikipag-isa tayo. Diba? Huwag nating kalilimutan yung bagay na yun. So, araw-araw, kailangan nating makipag-isa. Siyempre, sa pamamagitan ng panalangin, di ba? Pagpupuri, papasalamat, babasa ng Bible, etc. Mga basic na nating ginagawa, na dapat ginagawa ng isang Kristiyano. Parang isang tao, di ba? Para mabuhay tayo, kailangan mong basic mong ginagawa. Kumain, matulog, diba? Maligo. Yan yung mga maintenance natin. Sa mundo, kailangan natin lahat yun. Wala namang bagay, gamit, o ano pa man na hindi mo talaga i-maintain. Di ba? So, araw-araw mo gagawin, o kaya every other day, kaya every week. So, yung mga ganun. So, tayo, ganun din. Di ba? Huwag nating kalilimutan yun. At ang pag-isa na sinasabi niya rito, ay ito yung, siyempre, paniniwala kay Jesus. Diba? Pakipag-ugnayan mo sa Kanya. Pangalawa, yung patuloy na paniniwala mo na siya yung tagapagligtas, ba? Siya lamang ang makapagliligtas sa atin. So yung iba, tinanggap nga, ang problema pagdating ng panahon, di ba? Kasi elder nga tayo, di ba? So pagdating ng panahon, dahil tumatanda, maraming napapakinggan, narinig, mayroon lang magaling magsalita, di ba? Then, nabago na yung paniniwala patungkol kay Kristo. Si Kristo naging tao na lang, o kaya si Kristo naging ganito na lang, o propeta na lang. Di ba? So, dapat hindi nagbabago yon. Consistent yon sa pamagitan ng ating patuloy na pakikipag-isa sa Kanya. So, paanong paraan? Yung nga sabi natin kanina, patuloy nating basahin ang salita ng Diyos. Di ba? Patuloy tayong manalangin. So, yung mga ganon, mga normal na ginagawa dapat ng isang tao at isang Kristiyano lalo. Dahil diyan, sabi niya, ibinibigay niya sa atin yung mga pagpapalang espiritual. Yan, mula sa langit. Kaya tayo lahat mga pinagpala. Amen? Yan. Kahit hindi material, pero kahit material minsan. Pero higit sa lahat, espiritual. Yan. Material, sandali lang naman yan Di ba? Kapakinabangan mo lang yan ng ilang panahon. Pero yung espiritual, hindi mo yan kayang bilangin. So, anong pipiliin natin? Diba? Yung pangmatagalan o yung pangmabilisan o pangmadalian. Diba? Pansamantala, sabihin na lang natin. So, yun. But of course, alam natin na kaya din naman tayong pagpalain ng Diyos sa material na bagay, pansamantala. Pero higit sa lahat ay yung pagpapalang espiritual, sabi niya. And then, tandaan natin yan, tayo ay pinagpala ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Yan, pagpapalang espiritual. Kaya para magtuloy-tuloy yun, kailangan nating makipag-isa, patuloy. Diba? Araw-araw, nakikipag-isa tayo. Kapag communicate tayo sa Kanya, diba? Naniniwala tayo. Kung kinakailangan, i-declare natin, Panginoon, Ikaw ang aking Jesus, Ikaw ang aking Panginoon, tagapagligtas. Diba? Hindi lang yung pagtinanggap natin. Kailangan na ipa-remind natin sa isip natin, di ba? Sa senses natin, sa katawan natin, sa puso natin, sa isip natin. Hindi lang yung tinanggap mo na, Panginoon, Ikaw ang tagapagligtas ng buhay ko. Tapos noon, 15 years ago, 10 years ago, di ba? Hindi mo na, di ba? We keep on declaring. Amen? Patuloy nating sinasabi yan dapat. Sa sarili natin, ipanapaalala natin yung bagay na yan. And then, sabi niya, bago pa man likhain ang mundo, pinili na tayo para maging banal at walang kapintasan sa pamagitan niya. So, ang pinakalayunin ng Diyos sa buhay natin, actually sa ibang translation sabi doon, calling o pagpili sa atin. Pinili tayo, tinawag tayo ng Diyos. So, hindi lang mga pastor o propeta o ebanghilista o sino pa man ang alam natin na tinawag. Lahat po tayo tinawag ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. Diba? Huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi nila kung minsan, ay, yung mga pinili lang nakakaintindi ng salita ng Diyos. Ay, yung mga pinili lang, yung mga sugo lang, kung ano-ano.
Pero wag nating kalimutan, lahat tayo pinili ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. You can imagine, kung pag-aaral natin ang science, di ba? Ang biology, 101, kung paano tayo mabuhay, di ba? Sa sinapupunan ng ating ina. Alam niyo ba kung ilang sperm cell ang kinakailangan para mabuhay ka? And yet, pinili ka. Di ba? Sa dami, sa milyon. Sabi nga nila, 500 to 600 million cell ang kinakailangan. Kaya tingnan nyo, mayroon mga hindi mahirap manganak, di ba? Kasi kulang yung sperm cell, count, tinatawag nila. Ewan ko paano nila binibilang, di ba? Kay microscope, di ba? Pero, sa dami noon, ikaw yung pinili. Di ba? 500 million, sabihin mo na lang. Di ba? Kalahating bilyon. Sa dami noon, kailangan mamatay lahat sila para ikaw ay mabuhay. Ganyan ka ka-special. Ganyan tayo pinili ng Diyos. At I believe, hindi nagkamali ang Diyos nung piliin ka. Amen? Na-imagine nyo ba? Pero ang dami. Kalahating bilyon. Iisa lang ang mabubuhay at ikaw yun. Ganyan ka pinili ng Diyos. Okay? So, ganyan tayo ka-special. Ganyan ka kakaiba. Ayan, sa lahat. Ng kasama mo noon. Mga kapatid mo. Diba? Kalahating bilyon kayo. Dami ninyo. Pero ikaw ang hinayaan ng Diyos na mabuhay sa mundo. Ikaw ang hinayaang mapalad na hinayaan ng Diyos. Sabihin niya, ikaw ang makakakita sa mundo. Diba? At sabi niya, ang pagpili sa atin ng Diyos, sabi niya, bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa piling niya. So yun yung pagpili sa atin. Una sa lahat, pinili tayo, sabi niya, para maging banal at walang kapintasan. Maging malinis. Yan, sa kanyang paningin. Yan, hindi sa paningin ng mundo, hindi sa paningin ni pastor, ni brother, ni sister, ni bishop, diba, ni pulano, kundi sa paningin ng Diyos. Amen? Tandaan po natin yan. Maging banal sa paningin ng Diyos. Yan. Kasi kung tao naman, kahit anong gawin mo, timba-timbalong ka. Di ba? Meron pa rin may pipintas sa'yo. Di ba? Pero hindi kasi yun ang goal natin. Ang goal natin, maging walang kapintasan. Yun ang pagkapili sa atin. Walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Yun yung reason kung bakit pinili ka. Kaya nung namimili ang Diyos, di ba, ang dami ninyo, milyon-milyon, namimili siya, ikaw ang may kakayanang maging malinis sa paningin ko. Kaya pinili ka dahil may kakayanan ka. Siguro sila mahina. Siguro sila hindi karapat-dapat. Di ba? Naisip niyo ba yun? Kaya ikaw yung pinili niya kasi ikaw yung may kakayanan. Ikaw yung karapat-dapat na mamuhay, sabi niya, ng walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Kaya hindi nagkataon. Sinadya ng Diyos. Diba? Kaya ako hindi ako naniniwala, sabi na, ay, disgrasya lang. Kahit hindi tayo pinlano tayo ng Diyos na maging kung sino ka ngayon. Okay? At dahil dyan, sabi niya, una sa lahat ang pagpili sa atin para maging walang kapintasan. Sabi niya, maging malinis. Yan. Dahil sa pag-ibig niya. Yan. Dahil kay Kristo, dahil sa pag-ibig niya. Yung 500 million na cell na yon, mga kapatid mo, mga kapatid ko, mahal lahat yun ng Diyos. Amen? Pero special yung pagmamahal sa'yo. Kaya ikaw yung hinayaan niyang mabuhay. Ikaw yung hinayaan niyang makakita, makaranas na kanyang pag-ibig. Diba?
Ikaw yung hinayaan niya na makaranas ng pag-ibig na yon. Kaya, ito yung dahilan. So, pinili tayo ng Diyos, una, kasi sabi ko nga, madalas, na kakamali tayo o kaya talagang nasa isip lang natin, ang mga pinili, yan yung mga special na may tawag, pero lahat tayo pinili ng Diyos. Ang purpose, una sa lahat, para maging malinis at walang kapintasan. Yun yung unang-unang pagkatawag sa atin. Yun ang gusto ng Diyos na mangyari. Okay? At dahil dyan, alam naman natin ang kwento at pangyayari na nabigo yung unang plano na yun ng Diyos, yung gusto na yun ng Diyos. Alam natin, ang tao ay nagkasala. Diba? Hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos o sa pamantayan niya, sa standard niya. Alam natin yun. Kaya dahil doon, ay itinalaga niya tayo, sabi niya. Dahil sa pag-ibig niya. Nung una pa itinalaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamagitan ni Kristo Jesus. See? So, una, hindi nangyari. So, ang ginawa ng Diyos dahil nabigo, bumagsak ang tao sa kasalanan, ang sabi doon, gumawa siya ng pangalawang paraan. At yun nga po ay si Jesus. Diba? Alam natin, ganoon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya kanyang bugtong na anak. Kaya nga sabi niya, noong una pa itinalaga na niya tayo para maging mga anak. So hindi lang niya pinili tayo, maging malinis, walang kapintasan, pero sabi niya, maging anak tayo ng Diyos. Yun ang gusto niya. Kaya wag nating kalilimutan, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Mahal sila, pinili sila ng Diyos, kaya sila naging tao. Kaya sila ngayon, nakikita nyo dyan, nakakasalamuhan ninyo, pero hindi ibig sabihin anak sila ng Diyos. Kasi yung una ay hindi nangyari. Automatic, dapat, basta tao ka, pinili ka, malinis ka, diba? So, malinis ka sa paningin ng Diyos. Basta tao ka, pinili ka, malinis ka sa paningin ng Diyos. Pero ang nangyari kasi, bumagsak ang tao sa kasalanan. At dahil doon, gumawa ang Diyos ng paraan. Paano na sa ganoon, yung mga pinili at tinawag niya ay maging anak niya. Magulo ba? Diba? Kaya, kahit pinili siya at ang gusto ng Diyos, mamuhay siya ng walang kapintasan, malinis sa paningin ng Diyos, pero nabigo nga ang tao. Kaya nga, nagkasala nga tayo. Di ba? Nagkasala si Adan at Eva, ating mga nino, hanggang tayo. So, dahil doon, dahil sa pag-ibig niya, binigay niya kanyang bugtong na anak. Kaya hindi porket tao siya, ay anak na siya ng Diyos. Kailangan, sabi niya, itinalaga niya tayo para maging anak sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan. Kaya hindi lahat ng tao na pinili, na sabi natin kanina, at ginusto ng Diyos na mabuhay o maging malinis at walang kapintasan sa paningin niya ay anak niya. Kailangan mo ngayon si Jesus kasi nabago dahil nga sa kasalanan. Kaya ngayon, kailangan natin si Jesus. Diba? Kaya kung napansin niyo yung binasa natin, o basahin niyo uli yung ating talata na binasa. Ilang talata lang yan, pero ulit-ulit na binanggit si Panginoong Hesus. Dahil kay Hesus. Dahil sa Panginoong Hesus. Dahil kay Kristo. Diba? Pansin niyo ba yon? Pinagdidiinan ni Pablo, pinagdidiinan ng author, na hindi tayo magiging anak ng Diyos kung hindi dahil kay Kristo Jesus. Kaya kahit sila pinili, kahit yung mga tao na yan, ginusto ng Diyos na mamuhay ng walang kapintasan, ang problema, nagkaroon na nga ng kapintasan. Sa paningin ng Diyos, sa paningin ng tao, diba? Nasira lahat. Kaya ang Diyos, hindi na bago yung plano at purpose niya. Hindi na bago yung pagkapili niya sa atin. Tayo lang ang bumabago.
pag hindi mo tinanggap si Jesus. Hindi mo kinilala si Jesus. Hindi ka, sabi niya sa una pa lang, nakipag-isa kay Jesus. Kasi siya yung susi. Kaya sabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Hindi ako yun si Jesus nagsasalita. Diba? Kaya yun yung susi. Okay? Hindi, ulitin ko, hindi simbahan o ano pa man, kundi si Jesus. Kaya yung plano niya nung una, hindi ibig sabihin na wala ng bisa. Andun pa rin yun, hindi pa rin nagbago, kahit nagkasala ang tao, ang ginawa lang niya ay gumawa siya ng panibagong paraan. Dahil kasi noon, automatic Pag naging tao ka, automatic yan, mamubuhay kang banal, malinis, katulad ni Adan, ni Eva. Yun naman talaga Diba? Nung hindi pa nagkasala ang tao, hindi pa bumagsak sa kasalanan, ang tao wala namang kasalanan. Walang mali-mali siya. Diba? Kaya nga sila nagtago. Sabi, nahiya po kami kasi hubad kami. Sino nagsabi sa inyong hubad? Wala namang nagsasabi Pero dahil nagkasala na, ibig sabihin, may mali siya na. Pero dati wala naman Diba? Kaya sabi ng Panginoon, sino nagsabi sa inyong hubad kayo? Ay dati naman kayong hubad. Pero bakit? Nakita nyo ngayon, nagkaroon ng mali siya dahil sa kasalanan. Diba? Kaya nagtago sila. So, pero, kung hindi nangyari yon, dapat lahat ng tao, pinili ka, panganak ka, automatic na yon. Paningin ng Diyos, ang pagpili sa iyo maging malinis at walang kapintasan. Pero ngayon, nagkaroon na tayo ng dumi at kapintasan dahil sa kasalanan. Pero, hindi na bago yung purpose, yung plano ng Diyos. So, dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang pagmamahal, gumawa pa rin siya ng paraan. Yun nga, ang kailangang mamatay si Jesus para sa ating kasalanan. Kaya sabi niya, nung una pa itinalaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay? Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Di ba? Ayun sabi natin na noon talagang automatic na. Pero nangyari, nung nagkasala, nagkaroon tayo ng kapintasan, ngayon kailangan malinis yun. Kasi ang Diyos, malinis siya. Hindi niya pwedeng i-compromise yung kanyang pagiging kabanalan at kalinisan. So, hindi kailangan, di ba? Parang sa ating kuminsan, ano ba yun? Hindi mo siya mapigilan, yung parang ganon. Masabihan natin, sumama ka na, join them. Di ba? Yung mga ganon, masama siya, sige, magpakasama ka na rin. O sumama ka na rin, gumaya ka na rin. Di ba? O kaya, halimbawa, yun nga, kung mga kaibigan mo, lahat sila masama, parang hindi maganda yung ginagawa. Sige, makipag-join ka na rin para lang maging in ka. Pero ang Diyos, hindi mo pwedeng baguhin na gano'n. Hindi mo siya pwedeng hilahin pababa sa standard natin. Kaya ang gawa niya, masakit man, mabigat man, pero kailangan gawin. Kasi, hindi niya pwedeng i-compromise yung kanyang pagiging banal at malinis. Kaya ang ginawa niya, lininis tayo. Okay, lilinisin ko na lang kayo. Sabi niya, kasimpula, pero magiging kasimputi, gaya ng niebe. Yung kasalanan natin. Gaano man niyang kaitim, gaano man niyang karumi. Yung madalas ko ang sabihin, walang kasalanan na hindi kayang linisin ng dugo ni Jesus. Ang kasalanan lang na hindi kayang linisin ng dugo ni Jesus ay yung kasalanan na hindi inihingi ng tawad. Kasalanan na hindi isinusuko sa Diyos kay Jesus. Kaya sabi niya, itinaga na niya tayo para maging mga anak sa pamagitan ni Kristo. Ayon ito sa kanyang layunin at kalooban. So, nung nagkasala ang tao, nagkaroon ng gap ngayon.
Kasi banal siya, makasalanan ka, hindi ka pwede kahit kailan. Diba? Kaya nga sabi niya, pati yung mga kita sa kanya, kaya sabi ni Moises, makulit, sabi niya, gusto kita makita. Diba? Nakakausap kita pero hindi kita nakikita. Kaya sabi ng Panginoon, dahil sa sobrang kabanalan at kalinisan niya, walang mabubuhay pag nakita ako. So, pag nakita mo ang Panginoon, gusto mo naman makita? Kaya sabi niya, walang mabubuhay. Ay makulit si Moises, ay hindi pa naman niya panahon. Diba? Hindi pa naman niya panahon para makita ng mukhaan ng Diyos. Kaya sabi niya, o sige, dahil makulit ka, dahil sanggang dikit sila malapit ang si Moises sa Panginoon. Sabi, okay, dahil makulit ka, pagbibigyan kita. Pero, hindi yung mukha ko ang makikita mo. Yung likod ko. Pero likod pa lang yun likod pa lang. Pero sabi doon, kailangan pang itago ng Diyos si Moises sa gitna ng bato. Grabe. Para hindi mayanig siguro, hindi mamatay. Di ba? Tapos sabi doon, dumaan ang Panginoon. Nakita ni Moises yung likod. Buti na lang, hindi dinescribe kung anong klase yung likod ng Diyos. Bakit? Kapag dinescribe niya, baka dinrowing, sinamba na naman. Kaya matalino ang Diyos. Kahit yung professor namin noon sa Bible School, sabi niya, kaya napakatalino ang Diyos. Si Pablo, may picture. Diba? Yung mga alagad, may mga description ng kanilang. Pero si Jesus Christ, walang picture. Kaya yung mga tao, gumawa ng kanilang mukha ni Jesus. Diba? Kapag Chinese, singkit. Kapag sa Africa, maitim. Ibig sabihin, ang daming mukha ni Jesus. Pag Pilipino, maliit. Maliit na bata. Hindi lumaki. Lumaki man, nakapako pa rin sa cross. So, iba-ibang muka. Kaya sabi niya, alam Panginoon na pag nagkaroon siya ng picture, sigurado. Ay, di ba sabi niya, bawal sambahin, di ba? Ano mang larawan, rebulto, kawangis o ano pa man sa langit, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa, o sa ilalim pa man ng tubig, o sa ang lupalop pa yan ng banda ng mundo. Diba? Basta larawan, sabi niya, o kamukha. Kaya kung may mukha siya, di against na yun sa kanyang panuntunan. Diba? Kaya, ganon siguro, o ganon, alam ng Panginoon ang bagay na yun. Ba't ba tayo napunta doon sa pagsamba ng muka? Ito. Tinagana niya tayo para maging mga anak niya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Kaya gusto niya, layunin niya, purpose niya, kalooban niya na talagang tayo maging anak niya. Kaya imagine mo, kahit nabigo noon, nabigo ang tao, pero gumawa pa rin siya ng paraan. At kailangang sukdulan na sa tatlong persona ng Diyos, kailangan isa sa kanila maging tao. Kasi kung hindi siya magiging tao, hindi siya mamamatay. Hindi mo mapapatay ang Diyos. Amen? Ay sa simula pa, kung alam ninyo, kung mapapatandaan ninyo, sabi ng Panginoon kay Adan, unang binigay yung utos, sabi niya, huwag mong kakainin ang bunga ng mansanas o bunga ng ubas. Tayo ba? Hindi, bunga ng kahoy. Diba? Nagbibigay ng kaalaman na mabuti at masama. Kaya ang kasalanan, ang talagang ibig sabihin nun ay knowledge. Kasi si Adan at Eva noon, hindi pa nila alam ang mabuti at masama. Kaya nung kinain nila, nagkaroon sila ng kaalaman, kamalayan. Alam na nila yung nakahubad at hindi. Samantalang noon, hubad sila, hindi naman nila alam. Diba? Kaya sabi ng Diyos, bakit? Sino nagsabi sa inyong hubad kayo? Kaya sabi, huwag nung kakainin yung kahoy na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama.
Dahil dapat ang alam lang ninyo, mabuti, huwag yung masama. Diba? Yun lang gusto ng Diyos. Alam lang natin kung ano yung mabuti. Ano yung nakakabuti. Diba? Ano yung mabuti. Yun lang. Iisa lang. So wala tayong problema. Nagkaroon ng problema ngayon kasi nadagdagan. Diba? Kaya ngayon, alam na natin yung mabuti at masama. So tayo mismo nagkakaroon na rin ng judgmental. Kaya na rin tayo ng judgment. Hindi, masama siya, mabuti ako. Hindi, siya ang mali, ako ang tama. Pero walang ganon. Yeah. So kung walang ganon, walang problema. Diba? And then, sabi ng Panginoon, huwag mong kakainin yung bunga ng kahoy na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Kung hindi, mamamatay ka. Yan sabi ng Diyos. Hindi niya sinabing papatayin kita, mamamatay ka. Ibig sabihin, pag kinain mo yon, automatic yun. Yun yung bunga niya. Kaya nga sabi, sa Romans, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi tayo kailangang patayin ng Diyos. Mamamatay tayong kusa because of sin. Dahil sa kasalanan. Kasi yun ang kabayaran. Diba? Kaya hindi naman ay tayo kung minsan, sige, pag ninakaw mo yan, papatayin kita. Diba? Pero ang Diyos, hindi niya sinabi yun. Sabi niya, pag kinain mo yan, ikaw na rin pumatay sa sarili mo. Diba? Parang sinasabi niya, mamamatay ka. Hindi niya sinabing papatayin kita. Sumaway ka sa kautusan ko. Hindi, automatic yun. So, yun yung dahilan. Kaya, ang naging kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ngayon, paano masusolusyonan ng Diyos yung kabayaran ng kasalanan ng tao? Diba? Ay hindi mo na siya mapapatay. So, anong mangyayari? Ikaw ang mamamatay. Tayo ang mamamatay para sa ating kasalanan. So, pag ganon, hindi na mangyayari yung gusto ng Diyos. O yung kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos. Kaya yung tatlong persona ng Diyos nag-usap, o sino ngayon ang magsasakripisyo para sa ating mga tao na minamahal na nagkasala. Kailangan may magbabayad sa kanilang kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. O hindi mo na mapapatay ang Diyos. So kailangan maging tao. Para yung tao na yon, mamatay siya para sa kasalanan natin. Yan. Kaya nga sabi niya rito, ano ba tayo? Verse, sabi niya, purihin natin ang Diyos dahil sa kamahama niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamagitan ng kanyang minamahal na anak. Diba? So, sabi niya, purihin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin. Kamangha-mangha talaga. You can imagine yung Diyos kailangang magkatawang tao. Diba? Isang kamangha-manghang bagay na hindi maintindihan ng marami kaya pinagpipilit. Hindi, si Kristo tao. Hindi, si Kristo ganito lang. Hindi, si Kristo ganyan. Hindi nila matanggap na si Jesus ay isang Diyos, pero kailangan magkatawang tao. At tao na 100%. Kaya nauhaw siya, natulog siya, napagod siya. So, at higit sa lahat, namatay siya. Kasi hindi mo mapatay ang Diyos, sabi ko nga kanina. So, kailangan maging tao talaga siya. Ang kakaiba lang sa Kanya, iba ang dugo niya sa dugo mo, sa dugo natin. Diba? Kaya ang Diyos, hindi siya gumamit ng lalaki para maging, yung literal na lalaki, para maging tao si Jesus. Yan ang pinagkaiba natin. Kasi, kung gagamit siya ng lalaki para maging tao si Jesus, hindi ang banal na espiritu madudumihan yung kanyang dugo. Hindi, wala ring silbi. Hindi malilinis yung dugo natin na marumi dahil sa kasalanan.
Kaya kamangha-mangha, sabi niya, ang biyaya na ibinigay sa atin sa pamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang mga lihim na plano ng Diyos na nais niyang ipatupad sa pamagitan ni Kristo. Kaya mapalad tayo. Amen? Binigyan tayo ng karunungan. Naintindihan ba natin? Pinag-uusapan natin? Andyan ho ba kayo? Di ba? Dapat maintindihan natin to. Mahalaga to. This is the basic, pero napakahalaga. O minsan, nakakalimutan natin sa tagal na nating maging Kristiyano, di ba? O minsan, tagal na, parang si Tatay Dante, nabaptize noon, ilang taon pa. Sabi niya, magpa-rebaptize daw kasi matagal na. So, kailangan magpa-rebaptize uli siya. Binaptize ko uli. Bakit? So, minsan parang gano'n, di ba? Sa tagal na nating Kristiyano, minsan parang naging common na lang. Nakakalimutan natin yung basic. Di ba? Na ito yung plano talaga ng Diyos. Ito yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Na dahil sa dugo ni Jesus, sabi niya, nahugasan yung ating mga kasalanan. Kaya ang Panginoon, ginawa niya talaga yung womb ninyo, mga nanay. Anong tawag doon? Bahay bata ba? Bahay bata. Yeah. Special talaga yan na ginawa ng Diyos. Kaya sabi ni Satanas, sabi ng ahas noon, sabi niya, sabi ni Adam, di ba? Oh, bakit mo kinain? Kasi yung babae, kasalanan tuloy ng babae. Sabi naman ng mga Panginoon, bakit mo kinain? Sabi ng babae, kasi yung ahas. O ikaw ahas, bakit? Wala nang maituro si ahas. Wala nang daliri. Wala. Kaya sabi niya, sige, ikaw ngayon, kakain ka ngayon ng alikabok. Ikaw ha? Kung mabasahin niyo sa Bible, description, ang ahas ang isa sa pinakamagandang nilikha ng Diyos. Pinakamatalino, wise. Sabi niya. Kaya hindi ko alam, hindi ko may imagine, siguro noon nakatayo ang ahas, di ba? Naglalakad parang tao, nagsasalita, special silang animal. Hayop siya, pero special. Hindi siya kategory ng tao, pero special siya. Bakit kamo hindi na nagsasalita? Nagsasalita. Kasi kung hindi nagsasalita yung ahas, nagulat sana si Adan at si Eva, di ba? Oy, kinain mo. Ano, totoo ba na sinabi sa inyo na kainin ninyo? Kung hindi kayo, magsalita yung aso nyo. Yan ko, kung kausapin mo yung aso mo, tapos biglang sumalita ng parang tao, anong maging reaction mo? Baka mapukpok mo yung aso mo. Kasi hindi ordinary yung aso. Yung iba, matatakot. Biglang tatakbo. Siya iba, sabi niya, oy, diba, sabi, bawal ba ninyong kainin ako? Nag-uusap silang parang normal. Di ba? Kaya nga nakumbinsi si Eva Kasi siguro araw-araw talaga nagkakausap sila. Wala naman sinabi sa Bible na gano'n. Pero ang point doon, hindi siya nagulat, walang reaksyon na, ba't nagsalita yung ahas nito? Kasi sabi doon, maganda, matalino. Pero sabi niya, dahil ginawa mo yan, ngayon, mula sa tiyan mo, gagapang ka. Kaya tuloy, nagganon-ganon na yung ahas. Yung siguro noon, nakatayo. Hindi natin alam kung anong itsura. Hindi naman na-describe. Basta ang sabi, maganda siya. Matalino. Di ba? So, yun ang nangyari. Wala nga lang siyang kamay siguro. Kaya walang naituro. Kaya wala na talaga So, doon, bumagsak ang tao sa kasalanan. Naging marumi.
So, ang ginawa ng Diyos, ginawa niya yung womb ninyo special para sa Kanya. Kaya, yung dugo mo, dugo ng nanay at dugo ng baby, ng anak ninyo, hindi naghahalo. Na-confirm ko yan noon, minsan meron kaming dinalaw na bata. Nakwenta ko na rin yata dito noon. Sa Mary Child's ba yun? Hospital. Doon sa may Moraita ba yun? Diba may children kwan doon, hospital. Mary Child's ba doon? Basta yun, children hospital doon, mga bata. Ha? Mother child. So basta children's hospital yon. May pinuntahan kami doon, dinalaw kami. Pagpunta ko doon, daming mga bata. Alam mo, karamihan sakit nila, UTI. Sabi ko, bakit ganun? Mga bata pa to, mga UTI na yung mga sakit. Di ba? Dapat ang UTI, pang matanda lang yan, pang one lang. Bakit itong mga bata? Kasi dahil sa diaper o dahil sa tamad na tayo ngayong maglaba, hindi katulad noon. So yung isang medyo may edad na doktor, magkukwento pa sa akin noon, pinaplansya pa yung aking pante. Ano ba yan? Lampin ng nanay ko. So sigurado patay yung mikrobyo. Ngayon, tapos yung isa na nanay, sabi niya, umiiyak siya, sabi niya, kasi yung busy kami mag-asawa, may trabaho kami, yung na lang naiiwan, tagapag-alaga, hindi pinapalitan yung diaper. So, kaka-UTI, mga bata. Anyway, so, may isa doon, ewan ko ano sakit mo, nakalimutan. Kailangan siyang masalinan ng dugo. Ngayon, hinahanap ngayon yung tatay. Sabi niya, bakit? Di ko ba andyan yung nanay? Yung ganyan. Oho, kaso lang, hindi sila magka-blood type. Kaya hinahanap nila yung tatay. Yun yung ka-blood type ng bata. Kaya yung dugo na dala-dala ni Maria, yun yung dugo na maglilinis sa kanyang dugo, sa kanyang kasalanan. Tama ba yun, mga nanay? Nakanasan nyo ba yun? Tama? Tianji? Diba? Kaya nagtaka ako, sabi ko, bakit nanay naman niya yan? Pero hindi niya ka-blood type. Hindi pa niya magkaparehas ng dugo. Ibig sabihin, iba yung dugo niya. Ibig sabihin, hindi talaga nakahalo. Kaya si Jesus, nung ipinanganak siya, hindi siya gumamit ang Diyos ng lalaki, kundi ng banal na Espiritu. Para yung dugo niya ma-preserve at mapanatiling malinis. Kahit galing siya sa sinapupunan ni Maria. Pero yung dugo niya, special na dugo. Hindi katulad ng mga dugo natin na may X chromosomes. Ano ba yan? Yes, di ba? Kung ano-ano. Di ba? So, yung dugo ni Jesus, kakaiba yon. Royal blood talaga. Na maglilinis sa dugo natin. Sa atin. Pinreserve yun ng Diyos. Kaya mahirap yun. Di ba? Diba, betrothed na sila, ikakasal na, tapos sabi niya, ba't nabuntis ka? Sabi niya, gawa ng Holy Spirit eh. Ikaw ba naman lalaki? Kaya nga nag-isip si Joseph noon, hiwalayan si Maria. Nabasa niyo ba yung kwento na yun? Diba? Dahil sa kahihiyan. Kasi kapag ikakasal yung babae, binabantayan na yan ng magulang. 3 months o 6 months yan. Hindi na yan lilapit sa anumang lalaki. Hindi na yan makakalapit at hindi na malalapitan ng sino man. Yan, talagang binabantayan na yan. Pag nakatalaga na ikasal sa isang lalaki. Ganun kahalaga noon. Ang tinatawag na virginity pag ikinasal. Ngayon, wala naman na yatang salitang virginity. Diba? Hindi na alam yan ng mga henerasyon ngayon. Wala siyang pakialam dyan. Pero, ganun kahalaga yun sa kanila. Kahihiyan yun ng angkan at ng sino man. Kaya nga sabi ni Moises, iwanan ko na lang to. Pero nang usap sa kanya ang Panginoon. Hindi mangyayari yung plano ng Diyos kung hindi mangyayari yon. Kaya kailangan siya na ikasal, etc. para hindi maging bastardo si Jesus. So, meron siyang anak, meron siyang ama,
physical, pero mayroon siyang higit sa lahat, anak, spiritual. So, ganun kahalaga yung bagay na yon dahil sa dugo ni Jesus. Amen? Kaya meron tayong katiyakan, meron tayong kasiguruhan. Yung kasalanan natin, malilinis talaga. Hindi lang sabi-sabi, hindi lang dahil sinasabi natin, kundi totoo yun dahil sa dugo ni Jesus. Na special. Kaya sabi niya, binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamagitan ni Kristo. Yun po yung lihim ng Panginoon, unang Diyos. Kaya mapalad tayo, nalaman natin yun. Amen? Naunawaan natin. Yan yung plano, yan yung lihim. Na yung iba, hindi nila naintindihan pa. Hindi pa nila naunawaan. Kaya hindi nila matanggap kung hindi nila tinatanggap. Tayo kailangan nating tanggapin yan. Isang mystery, isang kamangha-mangha, mahirap ipaliwanag, detalyado, etc. Ang hirap, pero ang importante, paniwalaan natin. Amen? At humingi tayo ng karunungan sa Diyos. Sabi niya, mapalad tayo, binigyan tayo ng pangunawa. Kailangan buksan lang natin yung pangunawa natin at hayaan natin ang banal na Espiritu ang magturo sa atin. Amen? Mahirap, pero dapat maintindihan natin to. Bakit? Ito lang yung paraan para, ito yung pinaka-basic para ma-share natin. Diba? Magkaroon kayo ng lakas ng loob na, bakit ka ba nagbo-born again? Bakit ka pupunta-punta doon? Because the spiritual blessing. Ganito kasi yan. Diba? So, mayroon kang confident na isabi sa kanya na dahil kay Jesus, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. At kaya mo yung ipaliwanag. Hindi dahil matalino ka, kundi dahil sa karunungan ng Diyos. Amen? Na si Jesus, katawang tao, nabuhay, special siya, naging normal na tao, and yet, kailangan siyang mamatay para sa ating mga kasalanan. Ayan, yung spiritual blessing, higit sa lahat. At yan, magkakaroon tayo ng kumpiyansa. Yan yung security natin. Walang kapatawaran kung wala ang dugo ni Jesus. Na natin yan. So, importante yan. Dapat, araw-araw, panatilihin din natin yung ating pakikipag-isa sa Kanya. Amen? Walang kasalanan na hindi kayang patawarin at linisin ang dugo ni Jesus. Maliban sa kasalanan na hindi inihingi ng tawad. Kaya sabi niya, 1 John 1:9, di ba? Kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, sabi niya, patatawarin tayo. Anong kondisyon? Kung ihahayag mo. Diba? Ihihingi ng tawad ang ating mga kasalanan. Sabi niya, siya ay tapat. Hindi ikaw ang tapat, ang Diyos ang tapat. Siya ay tapat para tayo patawarin sa lahat ng ating kasalanan. Dahil tapat ang Diyos, kaya niyang patawarin. Kaya hindi na tayo tapat. Amen? Ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Tayo sa mandaling yumuko. Napakadakila mo, Panginoon. Salamat po. Kamangha-mangha at hindi man namin kayang arukin ang aming makitin na pag-iisip. Limitadong pag-iisip at pagkaunawa. Ngunit salamat po sa karunungan. Salamat sa imong buhay na salita na hindi nagbabago. Salamat sa mga tao na ginamit mo. Salamat kay Apostol Pablo, sa iba pang mga tao na ginamit mo para masulat at mahayag ang iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, at ikaw ang patuloy naming pinupuri, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. God bless you more. Sige, dumako tayo sa parang pagkakaloob sa ating Panginoon.